Yun po bang sinasabi mo na MPL expanded sa GSIS? Yan na po ba ang tinatawag na nila ngayon na MPL Plus na ipinalabas last April 23, 2024? Actually, hindi ko po alam kung ano po yung inilabas noong April 23, 2024. Wala po tayong nabasa na ganon. Tapos, yung MPL Plus naman po ay hindi na po nag-i-exist ngayon since last year. No, yung MPL Plus ay last year pa po yun. Pinalitan po siya ng MPL Flex. So, yung sinasabi po nila na expanded MPL, iba po yon sa mga existing MPL products. So, baka po kayo ay medyo naguguluhan dito sa mga terms ng MPL na ito. Actually, nagsimula po yan bilang console loan. Yung kilala talaga noon pa man na console loan. No, noong years ago, console loan talaga siya. Tapos, may mga other products pa si GSIS. Dumating yung time na hindi na mag-o-offer ng console loan ang GSIS. Ang ginawa nila ay MPL, multi-purpose loan. Maraming mga loan products ang unified o tawag doon, ginawang isa, no? So parang mag-avail ka sa MPL, multipurpose loan, babayaran niya yung other loans consolidated into one. Yung maraming loan offers ng GSIS at tinawag siya na MPL. Yun po yung simula. Tapos from MPL nagkaroon po ng MPL Plus. By this time, umabot na ng 5 million yung maximum loan amount. Tapos by this time, nasa 7% mostly yung interest rate niya. No? So, tumaas po yung loanable amount at yun po yung naging dito sa MPL Plus. MPL Plus. Then, last year, from MPL Plus, ay binago uli ng GSIS. Dito, ginawang mas mababa yung requirement kasi nung una, 3 months yung minimum na remittance para ka maka-avail sa loan na nasa 1 month lang naman na basic pay yung gross loan. Yung dati 3 months. So, under dito sa mas flexible na requirements ng GSIS ay ginawa siyang MPL Flex. Now, this is the time na yung dati pong 10 years term na maximum ay naging 15 years na yung maximum under the MPL Flex. Nagsimula po yan, I guess, September last year. So, dito po yung mga dating 10 years lang yung na-avail, nakapag-avail po sila ng up to 15 years. So, tumaas yung monthly amortization at bumaba yung monthly amortization kaya tumaas yung net pay po nila. Wala po nagbago doon sa loanable amount. The same pa rin doon sa plus. Pero yung loan term po binago. Tapos yung 3 months before na requirement, minimum talaga para maka-avail. Ngayon ginawang 1 month. So, ganoon po yung nangyari. Pero after the MPL Flex, tila may bago na pinag-uusapan. Yung isang loan na sinasabing pwedeng mag-buyout ng loan sa mga bangko. Pero ito ay hindi pa available ngayon. Ito po yung hinihintay at sinasabi po na expanded MPL Flex. No? Yung kasalukuyang MPL Flex ay gustong expand yung coverage niya. Dati ang kinakonsolidate ay mga GSIS loans lang. Ngayon gusto na makonsolidate kasama yung mga loans sa mga bangko. So, ganun po yung magiging usapan pagdating sa expanded MPL Flex. Pero as I said po, ito ay hindi pa naman sa ngayon pinag-uusap o hindi pa naman po nagkaroon ng update. Wala pa po itong terms and conditions. Kaya hindi po talaga natin masasagot yung maraming tanong tungkol po sa expanded MPL Flex.